Yun po mga kapatid, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ang ating pong tatalakayin po sa gabing ito, sa oras po na ito ay unang Thessalonica chapter 4 mga kapatid, or sa English is 1 Thessalonians chapter 4 mga kapatid. Sa versikulong 1 hanggang 18 po, verse 1 to 8 po ang ating pong gagamitin na version is ASND, ang salita ng Diyos. And ang aking pong gamit ay physical book po mga kapatid. At yun po magiging background lang po natin dito is yun na po natin sa chapter 3 ng mga nakaraan na ito nga po na hinangad daw po ni Apostol Pablo na ito nga po na makarating dito nga daw po sa mga mananampalataya sa Thessalonica mga kapatid na yun nga daw po bisitahin niya upang makita kung ito nga daw po mga taga Thessalonica or mananampalataya dito sa Thessalonica kung sila daw po ba ay nagpapatuloy pa rin or masigasig pa rin na naglilingkod nga po sa atin pong Panginoong Hesukristo mga kapatid, na talagang sila po ba ay ninenerish ito or pinapalalim. Ito nga daw pong pananampalataya nila sa ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. And yun nga daw po na kung mababalikan po natin na pinadala nga daw po nila Apostol Pablo itong si Timoteo upang maano nga daw po kung kamusta or ano nang kalagayan nitong mga mananampalataya mga kapatid. Dahil yun nga daw po nag-aalala nga daw po itong si Apostol Pablo na baka nananahan na daw or nananaig na daw po itong si Satanas, na yun nga daw po na baka bumalik na naman daw po ito sa mga makamundong bagay or sa mga panasa pa nila dito sa mundo mga kapatid. Yun po yung naging background po sa atin po dito sa sa chapter 3 nung 1 Thessalonians po mga kapatid, And yun na po, magpapatuloy po tayo dito po sa atin pong itatopic sa gabing ito. At ang title po ng ating topic mga kapatid ay ang buhay na kaaya-aya sa Diyos, or sa English po, a pleasing life in God. So, yun po, mag-uumpisa na po tayo mga kapatid dito po sa verse 1. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. Mga kapatid, natutunan nyo sa amin kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. At ito nga ang ginagawa ninyo. Hinihiling namin ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus na lalo nyo pa sana itong pag-ibayuhin. So, yun nga po mga kapatid, nabasa natin dito na natutunan po kila Apostol Pablo nitong mga taga Thessalonica nga daw po itong mamuhay ng kalugod-lugod. Talagang mamuhay ng nararapat sa atin nga pong Panginoong Hesukristo, na siya nga po 'di ba na kagustuhan po sa atin ay mamuhay ng maayos, mamuhay na may kabanalan. Talaga pong nakikita niya na matuwid nga po sa atin pong mga ginagawang pamumuhay po sa bawat araw. And kung mababasa nga rin po natin dito na yun po yung ginawa nga daw po na nito nila Apostol Pablo, na nakikita nga daw po nitong mga taga Thessalonica na ito daw po yung mga natutunan nila, na nakikita nga daw po nila na-a-adapt, kung tatawagin po natin, na-a-adapt po nila dito nga daw po sa mga binabahagi or sa mga tinuturo nga daw po nila Apostol Pablo, na ito nga po yung salita nga po ng ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, na nakapagtalikod nga po sa kanila. Kung mababalikan po natin sa chapter 2 na sa chapter 2 na nakapagpatalikod po sa kanila sa pamumuhay po or sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan mga kapatid. And yun po na talagang ito nga raw po hinihiling nila Apostol Pablo na ito nga po sa pangalan daw po ng ating Panginoong Hesukristo na mas pag-ibayuhin pa lalo. Ito nga daw pong mga pamumuhay nila ng karapat-dapat mga kapatid sa ating nga pong Diyos, na yun nga po kalugod-lugod, karapat-dapat, banal, at
kagustuhan lamang po ng ating Panginoong Kristo ang siyang nasusunod sa kanila pong mga buhay, mga kapatid. And kung iaano nga rin po natin sa atin ngayon, na ito pong ibinabahagi nga po namin sa inyo, na ang kagustuhan po namin ay mabago po or mamuhay kayo ng kalugod-lugod sa atin pong Panginoong Kristo, na siya nga po na hindi na po tayo mamuhay pa sa mga makamundong bagay or mga makasalanang bagay pa na isinasapamuhay natin sa mundong ito, mga kapatid, no? Na mas maigi pa na mas pag-ibayuhin natin na mamuhay po sa atin ito nga pong kabanalan and mas kalugod-lugod po sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo sa verse 2. Sapagkat alam naman ninyo ang mga utos ng Panginoong Hesus na ibinigay namin sa inyo. Yun po, no, na ito nga daw po na naalam na itong mga taga Thessalonica, mananampalataya sa Thessalonica, na ito nga daw po, no, yung mga utos ng ating Panginoong Kristo na ibinigay nga daw po or pinabahagi nga daw po nito ni Apostol Pablo dito nga po sa mga mananampalataya, mga kapatid, na yun nga daw po, no, sundin ito nga po mga utos na ito na sinasaloob ng salita ng ating Panginoong Kristo sa kanya nga pong salita na mababasa nga po natin sa Biblia, na yun po, no, nababasa natin dito yung mga utos, yung mga commandments ng Panginoon, na katulad na lang po, di ba, na love your neighbor as you love yourself, and love your Lord, your God, with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, mga kapatid. Kasi yun po yung commandment sa New Testament nga po na inano nga po sa atin ng Panginoong Kristo, no, na yun po yung na atin pong isapamuhay, sa atin pong dapat malaman sa kagustuhan po ng ating Panginoong Kristo, lalong-lalo na po sa ating mga buhay, mga kapatid. And mababasa nga po natin na yun po, na ito po yung pinababatid namin sa inyo or binabahagi nga po namin sa inyo, na siya nga pong dapat nating malaman or dapat po nating maisapamuhay, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo sa verse 3. Nais ng Diyos na maging banal kayo, kaya lumayo kayo sa mga sexual na imoralidad. Yun daw po, mga kapatid. Mababasa natin dito na nais nga daw po ng ating Diyos na yun po, na mamuhay tayo ng banal o mamuhay tayo ng nararapat sa Kanya po, mga kapatid. Na yun nga daw po, no, lumayo o layuan po natin yung mga ganitong bagay, katulad na lang po na nabanggit dito sa ating nabasa na sexual immoralidad. Kung mababano nga po natin dito, no, sa ibang books, na ito nga daw pong sexually immoralidad, ito po yung mga mababasa natin na ito po yung mga nagsisexual, ng labas sa kasal, yung mga hindi po mag-asawa, yan po yun, mga kapatid. And napapasaloob din po dito yung mga, yun po, no, yung pakikipag-sexual natin sa kapwa natin babae, kapwa nating lalaki, mga kapatid, no, na ipapasaloob din po dito sa sexual na immoralidad, mga kapatid. Na yun po dapat yung iwasan natin, no, na ginagawa, lalo na po kung may mga partners po tayo and hindi po tayo kasal, mga kapatid. Yun po yung iwasan natin na gawin, na yun po yung sinasabi dito ng ating Panginoon or ating Diyos po, mga kapatid, na layuan yung mga ganitong bagay, dahil ito po'y hindi po kalugod-lugod or hindi po kinararangal or kinatutuwa po ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. And pagpapatuloy po natin sa verse 4, dapat ay matutong makitungo ang bawat isa sa asawa niya sa banal at marangal na pamamaraan. Yun daw po, mga kapatid, no, na makitungo daw po itong, lalo na nga po sa mga kapatid po natin dyan na meron pong asawa, na makitungo daw po tayo. Matuto tayong makitungo sa bawat isa sa asawa niya. Ito daw po, matuto daw po yung bawat isa na meron daw po mga asawa na ito nga daw po, no, sa marangal at banal na pamamaraan. Ito daw po kung pinapaano po dito na gawin daw po natin
kung ano yung kinararangal po ng ating Panginoong Kristo. Na kung mababasa po rin natin sa other books na honor our husbands, and yun daw po no na ito kung babae po tayo and may asawa po tayong lalaki na lumalakad sa Panginoon, submit it. Magsasubmit po tayo sa ating mga asawa, mga kapatid. And gawa nga rin po no na irespeto or matuto daw po tayong makitungo ng maayos or nararangal daw po no, nakakarangal sa banal at maayos po na pamamaraan, mga kapatid. Hindi po yung parang sa pilitan po natin na anuhin po yung mga asawa natin. Katulad na lang po niya na pag kunyari parang may gusto tayong gawin na yun nga daw po no, mag-asawa na po tayo for example, na ayun po no, na pag ayaw po ng ating asawa, hindi po natin siya mapipilit. Ayun po yung parang inaano dito na sinasabi dito sa salita na ito na huwag po nating pilitin or irespeto po natin ang ating mga asawa. Ayun po yung ipinababati dito, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng control nga po, no? Na mamuhay ng marangal at banal daw po sa pamamaraan na kagustuhan po ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Ipagpapatuloy po natin sa verse 5, at hindi sa makamundong pagnanasa, katulad ng ginagawa ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Yun po, mga kapatid, no? Na kung mababasa nga natin dito, makamundong pagnanasa. So yun daw po, yung katulad nga po sa nabasa natin kanina, na yun po no, na dapat matuto tayong makitungo sa ating mga asawa ng marangal at banal daw po sa pamamaraan. Yun nga po yung inaano nga po dito no, na hindi daw po dapat sa mga makamundong pagnanasa yung atin pong mas ano nga po no, mas napapasamuhay sa atin. And kasi ganun po yung ginagawa nga po ng mga tao na hindi nga daw po kumikilala sa ating Diyos, mga kapatid no, na inaano po sa atin dito na mas magkaroon po tayo ng self-control or ang ating pong buhay ay maging banal at mas inaano po sa atin dito na mas magkaroon tayo ng kabanalang buhay. Kasi yun nga po, noon mabasa natin sa title kanina na ang buhay na kaaya-aya sa Diyos, ang kagustuhan niya ay mamuhay tayo ng may kabanalan, mamuhay tayo ng may kaaya-aya, kalugod-lugod, at lalo na po no, righteousness, lalo na po sa paningin or sa mata po ng ating Diyos, mga kapatid. Kasi yun lamang po yung kagustuhan niya sa atin, na iwasan po yung mga ganitong mga bagay. Yun nga po no, yung mga pagnanasa, yung mga makamundong pagnanasa. Hindi lamang po ito sa mga sexual na bagay, hindi lamang po ito sa mga ganitong bagay, kundi sa mga iba pang bagay, katulad na lamang po ng mga makamundong bagay, katulad ng mga nakikita natin. And katulad na lamang din po ito ng mga, yun nga po no, yung mga nagagawa natin, hindi lang po siya sa sexual, kundi sa mga nasasabi, mga nakikita, mga naririnig, at lalong-lalo na po sa mga, alam niyo po yun, sa mga atin pong mga naiisip, mga kapatid. So, yun po yun, mga kapatid, no, na yun daw po, yung mga gumagawa nga daw po ng mga ganitong bagay is yung mga tao rin po, no, na mga parang hindi daw po kumikilala nga po sa ating Panginoong Kristo, sa ating Diyos, na yun po, no, talagang may pagnanasa pa sa mga makamundong bagay. Kumbaga wala siyang self-control and hindi niya nga po nire-respeto. Katulad po sa nabasa natin kanina na yun po no, sa ating mga asawa, sa mga kapatid po na may asawa dyan ngayon na nakakapakinig po ng salita po ng ating Panginoong Kristo sa mga oras na ito, yun po yung nabanggit doon na banal at sa marangal na pamamaraan daw po. Hindi po sa mga ganitong bagay, mga kapatid, na porket naramdaman natin, dapat masusunod na. Hindi. Ang pinababatid po dito is magkaroon din po tayo ng self-control, mga kapatid. Magpigil po tayo sa ating mga sarili. So, magpapatuloy po tayo sa verse 6. Upang sa ganoon, hindi kayo makagawa ng masama o mananamantala ng kapwa, dahil paparusahan ng Diyos ang sino mang gumagawa ng mga ito, tulad ng sinabi at pinapaalala namin sa inyo noon pa. So yun nga daw po no, na ito daw po yung mga ano daw po no, para hindi daw po ganoon yung mga gawa
or hindi daw po sila makagawa nga daw po ng kasalanan sa atin nga pong Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos, na yun daw po no, na hindi daw po sila mananamantala ng kanilang kapwa. Yun nga daw po yung mga pagnanasa nga po, no? Kumbaga, adultery po yung ganon, na pagtumingin po tayo sa ating mga kapwa na may pagnanasa, it's adultery. Hindi lamang po siya sa pagtumingin tayo, mga kapatid. Dahil po, ito po no, na sinabi po ito sa Mateo na pagtumingin po tayo na may pagnanasa po sa ating kapwa, ito po ay nakapaloob na sa ating mga puso, mga kapatid. Yun daw po, ito po yung sinasabi doon sa Mateo, sa salita po ng Panginoon na pagtumingin po tayo na may pagnanasa sa ating kapwa, ito po yung nakapaloob na rin sa ating puso, mga kapatid. Papasok po ito sa ating puso. And yun po no, na sinabi nga po dito no, na mananamantala ng kapwa. Yun daw po yun, para daw po hindi sila makagawa ng mga ganong bagay. Ito nga daw po yung pinababatid ni Apostol Pablo dito nga po sa salita nga po na ipinababatid niya nga po dito sa mga taga-Thessalonica, and ganun din po sa atin na ito nga po, na napapakinggan itong salita nga po ng ating Panginoong Jesucristo na iwasan daw po ito upang hindi nga daw po tayo makagawa ng mga ganitong bagay, dahil ito nga po mababasa natin dito, dahil paparusahan ng Diyos ang sino mang gumagawa ng mga ito. Tulad nga po noon na pinapasabi or sinasabi nga rin po namin sa inyo or binabahagi nga po namin sa inyo sa bawat araw na ito nga daw po yung mga gumagawa nga po nito na mga ganitong bagay, katulad nga po na banggit kanina, yung mga sexually immoralidad, and yun daw po yung mananamantala ng kapwa, is paparusahan po ng ating Panginoong Jesucristo or ng ating pong Diyos, na yun nga po, na pinapaalalahanan nga po namin kayo na iwasan po ito. Or wag po nating gawing ito, yung mga ganito pong bagay na hindi po kalugod-lugod sa atin pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, di ba, tinutuwid or nililinis niya po tayo sa bawat araw. Lalo-lalo na po no, kapag binabasa po natin yung salita nga po ng ating Panginoong Jesucristo na nakakapaglinis, nakakapabago, at nakakapagpatalikod po sa mga kamalian po na atin po nagagawa sa atin pong mga pamumuhay, mga kapatid. At magpapatuloy na po tayo. Tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Yun po yun, mga kapatid. Ginawa po tayo ng ating Panginoong Diyos, or tinawag po tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan at hindi sa kahalayan. Yun po yun, mga kapatid. Kaya nga po, di ba sa title kanina na mababasa natin na mamuhay, kumbaga mamuhay tayo ng kaaya-aya sa ating Diyos or sa mata ng ating Diyos, mga kapatid. Na yun lamang po ang siyang kagustuhan sa atin, lalong-lalo nga po no, ito yung nawala sa atin pong mga tao na yun nga po no, na sumunod sa kanya mga kautusan, sa kanya pong salita, na ang kagustuhan niya lamang po sa atin ay mamuhay po na marangal, banal, at kalugod-lugod po sa kanyang paningin, mga kapatid. Kasi ito po yung nawala sa atin. Ito po yung nawala sa mga tao, mga kapatid. At nawala po yung, alam niyo po, yun yung takot ng mga tao nga po sa ating Diyos, mga kapatid, na kung mababasa rin po natin ito sa Old Testament, no, yung mga Israelita ay nawala po yung takot sa atin nga pong Diyos, mga kapatid. And yun nga daw po no, na hihingi lamang po itong mga Israelita ito ng tulong sa ating Diyos kapag sila po ay nakakaranas na ng mga paghihirap, ng mga, alam niyo po yun, ng mga gutom, na parang mapapansin din po natin no, sa generation ngayon, sa mundo ngayon, na ito din po yung nakikita natin. Tatawag lamang po sila sa Diyos kapag sila po yung nahihirapan na. Tatawag lamang po sila sa Diyos, lapit lamang po sila sa Diyos, mananalangin lamang po sila kapag nararamdaman na nila yung may sakit na sila, yung kumbaga may mga, ito na nga po, yung mga kalamidad na nararanasan, doon lamang po sila lalapit sa Diyos, mga kapatid, na yun nga po, no, doon nasasaktan yung ating Panginoon sa ganun nga po mga ginagawa nga po natin, mga kapatid, na tatawag lamang po sa Kanya or lalapit lamang po tayo sa Kanya kapag may mga kailangan tayo,
may mga kahilingan tayo. Kaya, ayun yung nga po, no? Ito na po yung nawala sa mga tao. And yun nga po, no? Tinawag po tayo ng Panginoon, ng ating Diyos, na mamuhay daw po sa kabanalan at hindi sa kahalayan. Hindi po sa mga kagustuhan natin sa mundong ito or yung mga gusto nating pamumuhay sa mundong ito, mga kapatid. Kaya nga po tayo ginawa ng Diyos upang siya'y lingkuran, upang tayo'y mamuhay ng kaluglugod sa Kanya at sundin po yung mga kagustuhan niya na ikakatuwid po ng ating mga pamumuhay, mga kapatid, at layuan nga daw po itong mga kahalayan. Hindi sa mga kahalayan, hindi sa mga makalaman na pagnanasa dito sa ating mundo na tinatayuan ngayon, mga kapatid, na siyang tutupukin lamang po ng apoy sa nalalapit nga po na pagbabalik nga po ng ating Panginoong Hesukristo. And sa mga nakakapakinig po ngayon na may darating pong pagsusunog ang atin pong Panginoong Hesukristo sa kanya pong nalalapit na pagbabalik, na hindi nga po tinalalaman, no, sa mga physical churches, na hindi po ito sinasabi na may paparating na pagsusunog ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya po tayo'y magbago na, talikuran na yung mga ginagawa nating pagnanasa pa or mga kahalayan pa or kasamaan pa sa buhay natin dito sa mundong ito, mga kapatid. Bigay na po natin yung ating buhay, mamuhay na po tayo ng karapat-dapat at banal sa ating Panginoong Jesucristo. Because there's no other way. He is the only way, the truth, and the life. And no one comes to the Father or no one will enter in heaven except through Him. Dahil siya lamang po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. And ipagpapatuloy na po natin dito po sa verse 8. Ang sino mang hindi sumusunod sa mga utos na ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng kaniyang banal na spirito, mga kapatid. Yun nga po, no, na hindi yung mga taong nga daw po na umu-oppose or hindi nga daw po sinusunod kung ano po yung nakapaloob nga po dito po sa salita nga po ng ating Panginoong Hesukristo, na hindi daw po sa tao or hindi po sa amin mga nangangaral sumusuway, kundi sa atin pong Diyos, na siya pong nakikita lahat-lahat po ng kilos natin, lahat-lahat ng ginagawa natin sa ating mga buhay, nakikita kung ano yung nilalaman ng ating puso, nakikita kung ano yung mga nasa isip natin, lahat-lahat, mga kapatid. Dahil yun nga po, no, na in the end of the day, wala po tayong matatago na kahit ano man po sa ating Diyos, mga kapatid. Dahil alam niya po tayo, kilala niya po tayo, kilala niya ang bawat isa na tao dito po sa mundong ito, na kilala mga pamumuhay, kilala niya lahat, kilala, di po tayo sala sa, kundi nagkakasala po tayo or sumusuway po tayo sa atin pong Diyos na lumikha po sa atin, mga kapatid, no, na yun daw po, mga kapatid, na kung maaano po natin dito sa kanya pong banal na salita, na tinutulakay po dito, no, na puro pagbabago or pagtalikod sa mga, yun nga daw po, no, sa mga pagkakasala, mga kapatid, na lagi pong sinasabi ng Panginoon na talikuran or iwasan gawin yung mga ganitong bagay nga po, mga kapatid. And nabanggit nga po, di ba, na hindi po tayo nagkakasala sa tao, kundi, excuse me po, sa atin pong Diyos na siyang lumikha sa atin at siya pong nagbibigay. Ito nga po, no, na ano po dito, na nagbibigay ng kanyang banal na spirito or siya pong nagbibigay buhay po sa atin ngayon, mga kapatid. Lalo po kung tayo po'y lumalakad po ng may kabanalan at lumalakad po sa ating Panginoong Hesukristo, na nagpapabago po sa ating mga pamumuhay at nagpapatalikod po sa atin sa mga pagkakasala, mga kapatid. And yun nga po, no, na sa atin po binigay po ng ating Panginoong Jesucristo, ito nga pong banal na spirito na siyang pinagkaloob nga po sa atin upang yun nga daw po, no, na magbigay buhay at magbigay nga po ng kabanalan upang itama yung atin po mga kamalian po sa ating mga pamumuhay, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo sa verse 9. Ngayon, tungkol sa pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon, hindi na kayo kailangang paalalahanan pa tungkol dito.
dahil ang Diyos na mismo ang nagturo sa inyo na magmahalan. So yun nga po no mga kapatid, na ito nga daw po na ano dito na tungkol sa pagmamahalan bilang magkakapatid sa yun nga po no sa ating Panginoong Hesukristo, na hindi na po dapat pang kailangan pang pag-alalahanan dahil mababasa po natin yan sa yun nga po no nabanggit ko kanina na sa Mateo, na mababasa natin po din dun sa Lucas, and sa sa iba pang books na love your neighbor as you love yourself. Na yun daw po no, ayun din po yung pinababatid dito na magmahalan po bilang magkakapatid sa ating Panginoong Hesukristo, na hindi po dapat manahan sa atin yung mga hatred, yung mga talagang hindi po kagustuhan ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na yun daw po no pagmamahal, na yun po yung pinasaloob niya ngayon sa kanya pong kautusan, no, pagmamahal, love, ayun po yung His greatest commandment po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yun nga po no, sa New Testament na pinulfilled niya. Yun nga daw pong yun nga po no, yung mga kautusan na pinasaloob niya na lamang po sa pagmamahal, mga kapatid. And yun po no, na hindi na daw po kailangang paalalahanan dahil yun nga daw po no, Diyos ang nagturo, Diyos na po mismo, or yung banal na spirito na po mismo na nakapaloob po sa atin, na yun po no, na mababasa po natin sa Galatians na yung fruit of the Holy Spirit, which is yun po nandoon nakapaloob yung love, na yun na nga daw po yung pinababatid dito, na yung siyang nga po nagturo sa atin na magmahalan po, mga kapatid. And yun daw po mababasa rin po natin ito sa Romans 12 verse 10. Babasahin ko po siya sa inyo, mga kapatid, na sinasabi po dito na love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. So yun po yun, mga kapatid, na nabanggit nga po natin kanina na love one another. Mahalin po natin ang bawat isa bilang pong magkakapatid sa atin pong Panginoong Hesukristo, na siya pong nagsasalo-salo sa bawat araw nga po no ng kanyang banal na salita, at siya pong sama-sama na lumalakad at nagpapatatag po, nagpapatibayan sa atin mga pong mga pananampalataya sa ating nga pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And yun po, magpapatuloy na po tayo sa verse 10. At ito nga ang ginagawa nyo sa mga kapatid sa Macedonia. Ganoon pa man, hinihiling namin na lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang pag-ibig ninyo. So yun daw po, mga kapatid, na sinasabi nga po dito ni Apostol Pablo, na ito na nga daw po yung ginagawa ng mga taga-Tesalonica. Yun nga daw po no, sa lahat nga daw po ng kapatid nga daw po sa Macedonia, which is ito din po yung napuntahan nila Apostol Pablo, na napangaralan or nabahagian daw po ng banal na salita nga po ng ating Panginoong Hesukristo, na yun nga daw po na nakapagpabago rin po sa kanilang mga buhay, or nakapagpatalikod din po sa kanila sa mga kasalanan po na ayaw po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Yun daw po no, yung mga yun nga to, na ito po yung ginagawa ng mga taga-Tesalonica daw po dito sa mga taga-Macedonia, mga kapatid. And yun daw po no, hinihiling daw po ni Apostol Pablo na mas pag-ibayuhin pa nila yung ganito nga daw po na pag-ibig yun po sa bawat isa, lalo na nga po no sa mga tao po, lalo na po sa nakapaligid po sa atin, mga kapatid, na kahit po ito'y wala sa Panginoon, ipakita po natin kung ano po yung pagmamahal na ipinakita po sa atin ng atin pong Diyos, mga kapatid, na yun nga po no, na mahalin po natin yung kahit sino pa mang tao yan, kahit yan po yung tao na nakagawa po sa atin ng pagkakasala, or yung tao man po yan na walang Diyos sa kanyang buhay, ipakita po natin yung pagmamahal po na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, nung tayo po yung namumuhay pa sa, yun nga po no, sa mga makamundong bagay, sa mga kasalanan, sa mga kasamaan na ginagawa natin noon. Kaya po, mga kapatid, mahalin po natin ang bawat isa.
Dahil yun po yung kagustuhan ng ating Panginoon, mga kapatid, na siya pong nawala na sa mga tao dito sa mundo, mga kapatid. So, magpapatuloy na po tayo sa verse 11. Sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa at huwag kayong makikialam sa buhay ng iba. So, ayun po mga kapatid, no, nasikapin daw po natin na mamuhay ng mapayapa, mga kapatid. Pasensya na po mga kapatid na, ayun daw po, no, mas pag-ibayuhin natin na mamuhay daw po ng mapayapa, mga kapatid. Yun sa ating nga pong Panginoong Hesukristo, na yun po, no, kalugod-lugod, banal, at righteous po sa paningin po ng ating Panginoong Hesukristo, na lumalakad po talaga ng maayos, tuwid, at walang kapintasan sa paningin po ng ating Diyos, mga kapatid. And yun daw po, no, pagpapatuloy natin na huwag makikialam sa buhay ng iba. Dahil yun po, no, na tayo po, hindi natin nalalaman na nakikialam tayo sa buhay ng ibang tao, pero yung sarili nating pamumuhay ay hindi natin nakikita kung ito ba'y kalugod-lugod sa Panginoon, ito ba'y kalugod-lugod sa paningin ng ating Diyos. Na kung mababasa rin po natin ito sa Mateo na, 'di ba? Bakit mo tinitignan ang puwing ng iba, ngunit hindi mo tinitignan ang sarili mong, alam niyo po yun, like, hindi mo tinitignan yung sarili mong puwing sa iyong mata, mga kapatid. Na bakit mo tinitignan yung pagkakasala ng iba, ngunit yung sarili mong pagkakasala o yung sarili mong pamumuhay, hindi mo naman nakikita. Na sinabi nga rin po yan doon na bago mo linisin or alisin yung puwing ng iyong kapatid, alisin mo muna yung sa iyo upang makita mo ng maayos, yung upang maalis mo yung puwing or dumi na nasa mata ng iyong kapatid. So, yun po yun mga kapatid, no, na wag daw po natin, iwasan po natin na makailam sa buhay ng iba, or mapapasok din po dito yung gossiping, yung yung pakikialam, yung pag-uusapan po natin yung buhay ng iba, yung pag kunyari parang ganito na, alam mo, kilala mo sa ganito, kilala mo sa ganyan. Yung mga ganun po mga kapatid, ayan po ang ating iwasan. Yung i-brought up or i-open up po yung pamumuhay ng isang tao na sa atin po, di ba? Hindi naman po tuwid yung pamumuhay natin. Bakit ganito yung gagawin natin sa ibang tao, mga kapatid? Yun po yung pinababatid dito, mga kapatid, na wag po nating pakikialaman yung buhay ng ibang tao. Bagkos, mas pagtuunan natin ng pansin yung ating mga buhay at mas paglaanan natin yung ating mga buhay na mamuhay tayo ng karangal-narangal at tapat sa atin pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And magpapatuloy po tayo. Magtrabaho ang bawat isa para sa ikabubuhay niya, tulad ng ibinilin namin sa inyo. And yun daw po, no, magtrabaho. Ito nga daw po, yung bawat isa nga daw po, no, na pinaalalahanan ni Apostol Pablo, dito nga daw po sa Thessalonica, mga kapatid, na hindi lang po ito physical na magtrabaho, mga kapatid. Ito nga po, 'di ba, nabahagian po sila ng salita nga po ng ating Panginoong Hesukristo, which is yung pinapabatid po lalo dito kung iintindihin po natin, mga kapatid, na hindi lang po ito physical. Ito po yung spiritual, mga kapatid, or faith. Mas pag-ibayuhin or magtrabaho sila. Na yun nga daw po sa ikakabuhay. Kasi ito po, no, yung ikakabuhay nila, yun sa ating pong spiritual life, mga kapatid, no, na magbibigay po ng buhay na walang hanggan sa kanila, mga kapatid, na mas mag-aano po sa kanila mga buhay, sa eternal life, na mas mag-aano po sa kanila mga pamumuhay. Yun nga po, no, na ibinibilin po natin sa bawat isa po na nakakapakinig ng ng salita po ng ating Panginoong Hesukristo, na mas pag-ibayuhin pa yung kanilang pananampalataya, na wag po sila mag-abide lang sa kanilang mga napapakinggan. Bagkus sila po mismo yung maghanap sa atin pong Panginoong Hesukristo, no, na mababasa rin po natin yan sa Mateo, na seek first the kingdom of God and all His righteousness, and everything shall be added to you. Yun daw po, mga kapatid, no, na
Isik po natin ang atin pong Panginoong Hesukristo na mas kilalanin pa siya, mas isabuhay pa siya dahil yun po nun, dun po natin mas makikilala ng lubusan yung atin pong Panginoong Hesukristo sa kanya pong salita. Dito po sa Biblia na atin pong pinagsasalusaluhan at napapakinggan po mga kapatid na kanya pong salita. And yun daw po no na pero po dito sa na ano nga po natin dito na verse is ito po is physical mga kapatid na trabaho dito nga po sa mga taga Thessalonica. Yung pinaliwanag ko lamang po sa inyo is yung ito po yung revelation po na binigay po sa akin ng ating pong Panginoong Kristo habang po ito'y aking binabasa na mas pag-ibayuhin pa natin yung ating pananampalataya, kumbaga mag-growth pa ng mas mag-growth at buhayin pa natin itong ating pananampalataya sa pakikinig, sa pagbabasa ng kanyang salita. Kumbaga, tayo po ay lagi nating diligan. Ito pong ating pananampalataya, mga kapatid, ng kanya pong banal na salita, mga kapatid. I-nourish po natin upang yung root ng plant or ng, ito nga po, ng ating pananampalataya ay mas lumalim pa, mga kapatid. Hindi lamang po siya basta lumabas lang, kundi lumalim pa ng lumalim. At mas naisabuhay po natin kung ano po yung kagustuhan po sa atin ng ating pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And yun pa po, mga kapatid, na ipagpapatuloy na po natin sa verse 12. Nang sa ganoon, hindi nyo na kailangang umasa sa iba at igagalang kayo ng hindi mananampalataya. So yun nga po no mga kapatid na sinasabi nga po dito ni Apostol Pablo na nang ganoon na hindi na nga daw po umasa. Ito nga daw pong mga taga Thessalonica sa iba. Dahil nga daw